Thank you, Jojo. No? Si Jojo, huling awit niya rito 5 years ago. Na? Si Jojo po yung nanay ni EJ. Tsaka ni Eric na kumakanta. Hintayin ninyong umawit si Ricky Joyce. Tiyak na hindi na kayo babalik. Sabi ko kay Jojo, ikaw ang special solo number this Sunday. And she never... Gusto ko dyan sa mag-anak na yan, they never decline. It's always go. Not unless mayroong karamdaman. So, thank you, Jo, for that wonderful song. Yun ang kanyang masterpiece. Isa lang alam niyan. And next time, you will listen to Lola Dory. Si Lola Dory, isa rin siyang mahusay umawit ng hymns or any songs that uplift our spirit and that glorify God. Sabi ko nga doon sa aking comment, very compelling message of the song na, why have you chosen me? See? We do not choose God. God will choose us. Just like my favorite ministry verse in John 15:16. You did not choose me, but I chose you, that you go and bear fruits. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we pray that, again, the Holy Spirit will guide us in the study of your words, in teaching us, Lord, what you want us to do, simply following you, simply trusting you. In Jesus' name, Amen. Hindi ko po masiguro na matatapos ko ang aking message today. But I still have the 4th Sunday, so I will just continue. Kasi po, my message covers 6 verses. And each verse has a one-word description. Mahilig po ako dun no? Yung isang verse, kina-capsulize ko into one word. And this morning, our focus will be on Psalm 23. Para sa akin, Psalm 23, kung lalagumin natin yung 6 na talata in 4 words. Psalm 23 is given to us to inspire calm spirit. Ano po ba sa Tagalog yung calm? C-A-L-M. It inspires. Ano at sa Tagalog ang inspire? Yung calm spirit, yung quietness of heart. Yung inspire, kasi hindi ako masyadong magaling sa Tagalog. Kasi po, ang nanay ko ay Ilocano, kaya magaling ako sa Ilocano. To inspire ay magbigay sa atin ng inspirasyon. See? Something that will make us joyful, something that will make us possess a quiet heart, the quietness of heart that Psalm 23 inspires. Kanina, gusto ko sana tapusin na ni Aaron yung kanyang pagmemensahe kasi yun na yun ang aking mensahe actually. Okay. Pero alam nyo, I was asking God, God, how would you like me to share Psalm 23? Give me one example, introduction to your words. Naalala ko yung aking buhay nung nakaraan, pero sabi ko, alam na nila buhay ko Alam naman nilang bata pa ako, gwapo na ako. Hindi ko na kailangan sabihin pa yun di ba? But part of my message will also touch on
the first 20 years of my life married with Ate Puring. 20 years. 1976 to 1996. That's 20 years. And those 20 years is full of challenges that I had nothing to do but to trust God, to put my confidence in God, not to allow these challenges to affect my relationship with God. Praying that our children will understand what we were going through for the first 20 years of our life. At nung ako po ay nagbabasa ng, I read our Daily Bread book. Meron po ako. Kaya po itong ating mga nasa program, ito po'y hango sa Daily Bread. At ito yung aking nabasa that inspire me to use this as introduction to our study of Psalm 23. The remedy for fear. Pag meron tayong sakit, we always think of medical remedy sa ating sakit. Hindi ba? Pag tayo nagugutom, we think of remedy to satisfy our hunger. Pag meron tayong mga ginagawa, nag-aaral, we look for remedy that will inspire you to study well. Di po ba? Sabi po dito ni Joe Stowell, maraming fears na dumarating sa tao. Kanina, di ba tinanong ko kayo, sino sa inyo walang problema? Yung hindi magtataas sa kamay, nagsisinungaling yun. Sino sa inyo walang problema? Yung hindi magtataas sa kamay, nagsisinungaling yun. Whether we like it or not, Kristiyano ka man, righteously living, we are not exempted from any problem, from any fears, from any challenges. Tama po ba? At kanina, nag-share si Ate Piling, si Ate Hirang, yung mga kinaharap nilang mga pagsubok and how they were able to withstood over these challenges. And isa lang yung kanilang common reason why they were able to overcome. Trust in God. Okay? Sabi po dito ni Stowell, ito yung mga nagbibigay ng problema. Fear often shows up in our lives. Na? From time to time, it shows up. Si Kuya Benny, nagkaroon ng pagsubok yan sa puso. Hindi sa pagmamahal, ha? Na open bypass ka, no? Heart surgery. Oh, si Kuya Benny, he went through a heart surgery sa Canada. But look at him. That surgery gave him 25 more years to live and beyond. Fear often shows up in our lives when we are at risk of losing something. Pag meron kang iniisip na maaaring mawala sa iyo. Okay? Kanina, sabi ko sa inyo, pagdating natin dito, ako'y malungkot. Malungkot ako kanina, May. No? Kasi wala na si Anita. Si Anita maagang dumarating dito yan . And when we see her sitting there, I'm happy. Why? Because I know that Anita is still alive. Maaga siya . Okay, kinuha na siya ng Panginoon. Si Romy, sabi niya, maaga din siya. Maaga din siya dumarating. Baka sa linggo, late na siya darating. At nung puntahan ko yung burol ni Anita, malungkot ako. At the same time, payapa kasi si Anita po for more than 10 years kasama ko
at kasama ng aking mga kaklase na nagba-Bible study. And I know that she accepted Christ as his Savior. Kaya payapa ako, just like si Godo. Kaklase ko yan eh. Si Kikay, kaklase ko din. Si Fred, kaklase ko din. Ha? Si During, kaklase ko din. Magkakasama kami. 5 yon na namatay na. See? Meron kaming kaklase din na parang nag-i-intay na lang din ng kamatayan eh. Oh. Mga kaedad ko yun. Salamat sa Diyos na bago sila namatay, sila ay nakakilala sa Diyos. I'm sad but I'm not worried because I know that they are now in heaven, having their fellowship. I want to see them but not today. No? Several years from now, makikita ko din sila doon. Okay. Sabi ni Stowell, ito yung mga bagay na nagbibigay ng worry, ng fear sa tao. Wealth. Alam mo, pag wala ka ng wealth, di ba? Yung wealth dito, financial yan. Wealth. Health. O nako, yung kalusugan natin. Di ba? Nag-aalala tayo dyan. Sino sa inyong may karamdaman na hindi nag-aalala? Oh, di ba? Walang taong may karamdaman na hindi nag-aalala. Hindi lamang sa kanyang karamdaman, kundi sa pera na kakailanganin niya. Para matugunan, hindi balik kung ikaw ay nasa Canada, walang bayad ang gamot. Kung ikaw ay ma-hospital, pwedeng ang bayaran mo lang yun kung bibili ka ng soft drinks. Pero yung gamot, hospital, libre. Tama, Kuya Benny? Oh. Doon, hindi sila nag-aalala sa gastos. Nag-aalala sila sa karamdaman. Dito, nag-aalala tayo sa gastos. So, health. Kaya nga tayo, we always pray that the Lord will give us healthy body. Okay? Ngayon, if you pray for healthy body, why? Para makaiwas sa gastos? No. Para patuloy tayong makapaglingkod. Lagi ko sinasabi sa inyo, when you pray with a purpose. Why are you praying for additional years of life? Why are you praying for work? Why are you praying for good health? There must always be reason, and that reason is to serve God. Reputation. Naku. Pagka ikaw ay na marites, hindi ba? Na-chismis ka, o ikaw ay pinagdududahan, it gives you fear. Kaya lagi nating iniingatan ang ating reputasyon na walang masabi sa atin. Ang tao pa naman, gumawa ka ng 10 mabuti, makagawa ka ng isa, anong matatandaan? Yung isang mali na ginawa mo. Ganon ang tao. Position. Oh. Yeah, position yan sa trabaho. Di ba? Pag ikaw ay na-demote, ikaw ay na-declare na redundant, whatever, it gives you fear. Safety. Di ba? Sa Amerika ngayon, ini-encourage ang mga homeowners na magkaroon ng baril. In fact, mayroong isang sheriff sa Amerika. Sabi niya, if your life is in danger in your house, you can shoot them. Kung sino man yun. Sheriff na nagsabi. Because in America, one problem they have is safety. Naglalakad ka sa sabi, biglang may bubuntal sa'yo. May sisipa sa'yo. Meron kang tindahan, biglang papasok yung mga looter. Wala kang magawa. Merong isang tindahan na pinasok ng looter, ano tawag yun? Yung hininto ng isang empleyado. Pinigilan. Alam nyo, yung empleyado,
natanggal sa trabaho. Dahil pinigilan niya yung Luther. Mabuti na lang yung judge, sabi sa kanya, no, she did nothing wrong. At siya ay na-reinstate. See? Family. Any problem in the family affects us. Di ba? Any problem in any member of the family gives us apprehension and worry. Friends. Ayan, di ba? Mga kaibigan. Sabi nga noong isang na-electrocuted siya dahil isa siya sa 4 na ng rape kay Maggie de la Riva. Kilala niyo si Maggie de la Riva. Kaedad ni ano yun? Ngayon, mga nasa 80 years old na yun. Sabi nung isa, Aquino. Yung bili niya bago siya nasilya elektrika, choose your friends. Piliin ninyo ang inyong kaibigan. Yun ang sinabi nung bago siya ma-electrocute. Friends can gives us worry. Can gives us something to care about. At yan, ayan ang mga nasa isip ng mga magulang. Yung mga anak, mga apo, sino yung kanilang mga sinasamahang kaibigan. Sabi ni Aquino, piliin ninyo ang inyong kaibigan. Kasi pinili niyang kaibigan, nagdala sa kanya sa kamatayan. See? Provisions. Pag sinabi natin provisions, it has something to do with pangangailangan natin. Pagkain, pag-aaral ng mga anak, apo, pananamit, tirahan, everything boils down to challenge. Okay? Yung nga yung sinasabi ko sa inyo, part of our provisions is yung aming bahay. For 20 years, wala kaming bahay. Okay? We were living in apartments. Sa Almasiga, sa Cubao. See? Si ate, napupunta yan sa amin sa Almasiga. Noong si Joy ay bagong panganak, si ate ay nag-aalaga kay Joy. Tapos, palitan din sila, si tatay at saka si nanay. Silang 3. Kaya ako nagpapasalamat na si tatay, si nanay, si ate, naalagaan si Joy. Kaya naman, tingnan ninyo si Joy. Epekto yan ng pag-aalaga ni ate. 20 years, we did not have our own house. So, noong 1996, pinanganak si Joy noong 1977. Noong 1996, ilang taong ka nun, Joy? Noong 1996, tapos pinanganak ka, 1977. Ilang taon siya nun? 96 minus 77. 19. 19 years old na siya nung magkaroon kami ng bahay. Si Aaron noon, ano pa lang, 1981 siya pinanganak eh. 15 pa lang siya, 15. Nagkaroon kami ng bahay. Pero, I never complained sa God. It never gave me any fear. Si Ate Puring, hindi rin siya nagko-complain. See? I never heard them complain. Why are we not having our own house? See? Yung aming 3 anak, lahat yan pinanganak sa ward ng UE. Alam niyo yung ward? Yung 10 kayo doon. Si Ate Puring doon. Nagbumbisita yung biyanan ko, si Inang. Wala pa yatang 10 minuto, umalis na. Dahil hindi niya matiis sa makitang yung anak niya na talaga namang napakaganda. Talaga naman na nabubuhay sa rangya ng anak nasa female ward ng UERM. Anak namin yan, si Joy. Pero tingnan niyo naman si Joy, di ba? Si Mandy, si Aaron.
lahat sila. Pero it never gave me fear because I trust in God. Yun lang naman eh. The antidote to these fears, to these challenges, is simply trusting God and serving Him. Okay? Ano pa? Pang-siyam, survival. Pang-sampu, failures. Alam nyo, sa Japan, saka sa Singapore, ang daming mga nag-suicide because of perceived failure, especially yung mga kabataan. Lalo na pag hindi natanggap sa college. Para sa kanila, parang wala na silang pag-asa sa buhay. Because living in Singapore, living in Japan, very competitive yan. See? At least sa atin, wala pa akong nalamang nagpakamatay dahil bumaksak sa pag-aaral. Ang lagi sa Pilipino, next year. Pag-aral lang maigi. Hindi ba? Randolph, pag nag-aral maigi, hindi ba baksak? Oh. Pero sa ibang bansa, yan. Marami pang fears. See? Pero ano ba sabi ng Bible? Nasa introduction pa lang ako, ha? Ano sabi ng Bible? What are the verses for us to face and overcome fear? I have written here 6. Yung una, papasadahan na lang natin yan. Isaiah 41:10. Ano sabi diyan? Do not fear. I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. See? That's one. Sabi ng God, do not fear. Ano sabi ni Roosevelt? Fear. The only thing we have to fear is fear itself. Pero itong Isaiah 41:10, it gives us an instruction that we should not let fear overcome us. Psalm 46:10, he says, be still and know that I am God. Pag may conflict sa buhay natin, let's just be still. Huwag tayong ma-rush, huwag tayong kung ano-ano iniisip. Just remember, God is still here. Sa John 16:33, si Jesus Christ, sabi niya, I have told you these things so that you will have peace. Sabi ni Jesus Christ, in this world you will have problems. You will have tribulations. You have difficulties. But remember, I have overcome the world. So we trust Jesus for our fears, for our challenges, because He Himself has overcome these things. 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Romans 8:37, verse 39, neither height, neither depth, neither anything in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Hindi dapat magpahiwalay sa atin, sa Diyos, kung anumang mga problema meron tayo. The more problems we have, the more challenges we have, should draw us close to God. Kung minsan, yung pangkayamanan ang nagdo-draw us from God eh. Pag wala kang problema, wala kang suliranin, sometimes yun ang danger. It can draw us away from God. Why? Because you have everything. But problems, difficulties, draws us closer to God. Very close to God. Para walang tsansa ang kalaban na pumagitna. Kanina lang, nako, kami ni Cosme, pati si Pati. Hindi ko naman inisip na problema. Kasi nung dumating kami sa bahay, noong nagluluto ng ulam,
Sabi niya, Pastor, hindi ako nakapagluto kasi may problema ako sa paa ko. Nag-message ako sa inyo, Pastor. Sabi ko, nakita ko, yung paa mo nang bebenda, akala ko nagpapapray ka. Pala, hindi so, walang pagkain. Wala tayong pagkain today. Problema yun, di ba? Pero hindi problema. Bakit? May tindang itlog si Perry. Perry, pagdala ka ng 100 itlog, ilaga yan. Kaya mamaya, ang ating ulam, hard-boiled egg, Perry's eggs, and Beth's eggs. Fresh. Ha? Kanya-kanya ng talop. Siyempre may pansit. Yung pansit ng aking kaklase. Kaklase namin ni Presi, kaklase namin ni Karing nung high school yan. Nanonood sila ngayon sa atin. Hello, Karing. Hello, Presi. Okay ba sa inyo? So, hindi problema yon, di ba? I was thinking nga kanina, papabili ako ng mga 15 spam para hihiwain, piprito. Sabi ko, baka naman ayaw ninyo ng spam. Sino ayaw ng spam? Lahat may gusto pala. Sayang. Okay, yung sa susunod, spam ang ating ulam. Spam at saka fried egg. Perry. Yan. Anyway, no problem. Kanina, namumblema, Dory. Itong sina Maximus. Ayaw kumain ng sopas. Sabi ni Maximus, Sir, kasi ang init ngayon mainit yung sopas. Sabi ko kay Dory, next time, sa Sunday, ang iluto mo, iced sopas. Iced sopas. Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, by supplication, let your request be made known to God. What will He do first? He will give us peace that this world may not understand. But we as Christians understand that the first thing God gives us is peace. Okay. So, 6 yan. Ngayon, dadako na tayo sa ating message. Psalm 23. Marahil mga yung unang 3 talata. Sabi ko sa inyo, if you will read Psalm 23, verses 1 to 6, para sa akin, it is a chapter that gives calm spirit. Yung pinapakalma ang espiritu mo. Yung binibigyan ka ng joyful, quiet feeling na whatever happens, God is there. Okay? The only thing that we do is to trust God. Marahil yung iba sa atin, iba-iba tayo ng karanasan Baka yung iba sa inyo, nagdududa. Hindi naman nagdududa, nagtatanong, when will God answer our prayers? When will God take away our fears? When will God give us a calm spirit in the presence of these challenges? See? Isa lang naman ang sure way para matanggal lahat yan Para mawala ng lahat yan Alam niyo naman ng paraan para mawala ng lahat yan di ba? Pero ayaw naman ninyong gawin. Di ba? Si Anita, wala na problema. Gusto niyo ba? Wala na rin kayong problema. Di gayahin niyo si Anita. Hindi, ganun lang yan See? Tatandaan ko si Godo, sabi niya, alam mo, Pastor, si Godo, alam naman natin lahat, 2 anak niyan. Yung isa, may problema yon, mentally has a problem. Alam mo, sabi ni Godo, alam mo, Pastor, kung hindi ako naging Kristiyano, madalas kami mag-away ng anak ko. Bakit? Minsan pinapalayas ako niyan Kasi nga, walang katinuan
Pinapalaya siya eh. Kapag ka nagbigay ka ng love gift kay Gudo at naibigay mo sa anak, hindi na makakarating kay Gudo. Bibili na yun ng 3-in-1 coffee, bibili na ng shampoo. Sabi niya, kung bakit napakahilig sa shampoo. Mabuti lang, ako Kristiyano na, pastor. Kaya, kaya na niyang tanggapin yung... Ang problema ko lang, pastor, kung ako'y mawala, paano siya? See? Yan. Kung bisa nakikita ko yung anak niya, tula ng tula yun. Meron akong kaklase, nagta-traffic pa. No? Ganun din, mentally disturbed. Minsan, pag malala ang mentally disturbance siya, naguhubad damit yun. Sa kalye. Okay? Nagpunta na rito yun. Nagsimba na rito yun. Okay? Taga Jesus de la Peña. Buhay pa hanggang ngayon. Pero living a miserable life sa standard ng tao. Okay. Yung unang pangungusap sa Psalm 23, kabisado nyo na yan eh. 4 na unang salita sa Psalm 23, ano? The Lord is my shepherd. Ilan yon? 5 pala, hindi 4. Pag atin pong inintinding maiga yun, that settles everything. The Lord is my shepherd. When we read that, we personalize it. Hindi yung the Lord is our shepherd. Hindi yung the Lord is the shepherd. The Lord is my shepherd, meaning it must be personal to us. See? It must be taken na ikaw mismo ang nagsasabi, you are my shepherd. Hindi yung you are our shepherd. The Lord is my shepherd. The Lord is Rian's shepherd. The Lord is Stephanie's shepherd. The Lord is Puring's shepherd. Okay? Maximus shepherd. We have to take it as a personal statement. In our life, whatever happens to us, the Lord is my shepherd. Meron kang personal conviction na nothing in this world is your shepherd but the Lord. See? Ano ba ginagawa ng shepherd? Tatlo. The shepherd feeds his sheep. The shepherd protects his sheep. The shepherd watches over his sheep. Okay? When we say feed, yung ating pangangailangan. Okay? And the shepherd is always in front of the herd. Herd ba? Herd of sheep, no? Herd of sheep. Lagi nasa unahan. Wala kayong makikitang shepherd na nasa likuran. Yung iba, nasa likuran, kung ang inaalagaan ay kabayo, kalabaw, baka, kambing, nasa likod. Pero ang shepherd, laging nasa unahan. Why? Because the sheep follows the shepherd. Kung saan magpunta ang shepherd, andon ang sheep. Okay? At yung shepherd, lagi may dalawang kahoy na hawak yun. Yung isa, tungkod para pang-guide sa sheep. Kaya yung tungkod may kalawit. Kinakalawit niya yung sheep. Yung isa, pamalo. Hindi para paluin ang sheep, kundi pamalo sa mga wild animals that will prey on his sheep. To protect, to guide, to protect the sheep. Okay? Yun ang ating shepherd, si Jesus Christ. He protects us, He guides us.
He leads us. Di ba may kanta si Kuya Mandy? Jesus like a shepherd lead us. Di ba? Oh. The shepherd provides protection, safety, and sustenance to his sheep. Hindi pwedeng hindi dadalhin ng shepherd ang sheep sa ilog o sa batis at saka sa damuhan. That is what the shepherd does. Dadalhin ang sheep where they will enjoy. See? Kaya sabi dito, the Lord is my shepherd. If God is our shepherd, ano susunod na sinabi? I shall not want or I lack nothing. If you lack nothing, what is that? You have what? Letter S. You are sufficient. Sufficiency. Hindi tayo mangangailangan. Why? Because we know that the sheep gives us what we need. The sheep will not give us what we want. Okay? What we need sa ating pangangailangan. God will make sure that we will not go hungry. At the same time, having a sense of contentment. See? Alam nyo, kalaban ng sufficiency, yung discontent, yung hindi ka masihan sa kung ano meron ka. Di ba? Yung bang meron ka na, naghahanap ka pa ng iba. Kundi be content. Di ba sabi ni Paul, I have learned to be content with what I have. Otherwise, your life will be miserable. Okay? Alam mo, meron tayo ang pagkain natin mamaya. Pansit at saka itlog. Be contented with that. Di ba? Our attitude is that, thank you, Lord. Many people go hungry today, but here at Good Neighbor, we have your blessings of pansit and egg and sopas and soft drinks and pandesal and coffee and cheese whiz. Ano? Cheese whiz. Huh? Oh. You see? And cold water. See? How cannot we be contented with that? Our shepherd gives us what we need, not what we want. Amen po ba? Because if God satisfies our need, we lack nothing. Hindi ba? Oh. Pero alam nyo, sa ating church, yung kanin natin, hindi basta kanin yan. Yan ay buko pandan. Ha? Coco pandan. Ba, saan kayo nakakita na church ang kinakain ni Coco pandan rice? Only in Good Neighbor. See? Hindi ba? Saan church ka makakakita na drink all you can ng tubig natin? Dami. Drink all you can. Pero next time, Nick, spam. Pero kala maaga kayo maghihiwa. See? Huwag naman yung hiwa na pag nalagay sa electric pan, itatangayin. Si Ate Puring, mahilig dun eh. Kaya pag spam kami, inilalayo namin sa electric pan eh. Makatangayin eh. Ayoko naman sa Canada, pagka naghiwa ng spam, abay, kahit na blower eh, hindi tatangayin, sa kapal eh. See? Second verse. Verse 2. He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside quiet waters. What P will capsulize that second verse? When you are in green pasture, no, sagana, yung damo, ay yung tubig, what will you feel? What will you have? You will have what? Ano nga yun? Ricky Joyce, peace. Payapa ka. Di ba? Payapa ka. Why? Andyan yung ano mo kailangan mo Hindi ka anxious. Hindi ka problematic. Why? Because water and pasture is within reach. Di ba? Kung ang Diyos, alam natin na siya ang ating shepherd, you will be peaceful. Hindi ka irritant person or irritated person. Kundi you are a person of peaceful behavior. Masaya ka. Payapa ka. Di ba? Panghuli, tatapusin ko sa susunod na time ko. Verse 3. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. The shepherd will guide us, will lead us where we should be para hindi ka maligaw. Parang Waze yan When you are driving and you have a Waze, hindi ka naliligaw It gives you direction, di ba? God lead us to the right direction in life, in making decisions. See? Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba? You pray before you plan. Hindi reverse na, you plan, then you pray. No, you pray. Pray. Di ba sabi ni Jesus Christ, the harvest is plenty. Pray that the Father will send. Hindi yung kaagad maghahanap ka ng sino ba. Hindi ka pa nga nagpe-pray. So this time, verse 3, we need to pray and believe that God, the Lord, our shepherd, will lead us, will guide us to the right direction in life. In life. Okay? Hindi ko ano yung gusto mo. Nakakalimutan ko lang dalhin yung sulat ko kay Ate Puring. In 1984, I wrote her a letter. Yung pala, itinabi niya yung sulat na yun. No? That was how many years ago? I was in the States. Hindi yung state of shock. I was in the United States. Sa East Coast. Sabi ko sa kanya, Ma, they are, parang ganito. Dapat dala ko no? They want me to stay and serve as associate pastor sa kanilang church. And they will do everything legally so that I can bring the family here. Wow! Sino tatanggi doon? Di ba? That was in 1984. Ang gandang opportunity. Joy is only 7 years old. Mandy is only 4 years old. Aaron is only 3 years old. Pwedeng-pwede na silang makuha ng church. Si Ate Puring was only 25 years old. Pero sabi ko, sinulat ko sa kanya. Nakasulat nga doon pati yung mga love gift na tinanggap ko No? I think it is a 2-page letter. Kanya, sinasabi ko experiences ko. Pero yun ang high point ng sulat. Pero I believe that God is not leading me to that direction.
Humanly, pwede ko sabihin, okay, total, paglilingkod dito dito na. Di ba? Pero hindi yun Hindi yun ang direction ng God Sabi ng God sa akin remember why you are here. Why you are in the stage. Why am I in the stage? To attend a conference. And that was, I gave the embassy, the consul in the embassy, I will only attend conference and I will go home. If I will not go home, kanino nasira pangako ko? Una sa God, pangalawa doon sa consul ng US Embassy. Pangatlo, sa mga anak ko, hindi ko alam ano mangyayari sa buhay namin doon. Okay? But the Lord is my shepherd. He clearly told me that is not the direction I want you to go through. Kaya tinanggihan ko yun. Iniisip ko Lord, tama ba? See? Siyempre, laging tama. So I went back to the Philippines because I know that my shepherd will not lead me to the wrong direction in life. Hindi pwede katwiran yung mag-ministry ako doon. Ang katwiran ano ba ang gusto ng God sa iyo? So, in all of this, I will end with this. We will tackle 4, 5, and 6 last Sunday. Okay? We will have spam last Sunday. What is important, mga kapatid, anuman ang nararanasan natin, anuman ang mga problema ang kinakaharap natin, anumang pagsubok ang meron tayo, sabi ng God, fear not. Sabi ng God, cast your problems on me because I am your shepherd. Everybody say, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa unang yugto ng aming mensahe for this month. Naniniwala po kami lahat, Panginoon, na gusto mong lagi naming ilagay sa aming puso na habang kami ay nabubuhay, habang kami ay pinapahiram mo ng taon ng buhay, you will continue to be our shepherd. You will continue, Lord, to be the source of sufficiency, of peace, and guidance sa aming buhay dito sa sanlibutan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kaming tulad ng tupa ay maging masunurin sa iyo. Ilagay namin sa iyong mga kamay ang aming buhay. For we know, Lord, that you will always lead us to the right path. That you will always provide us our sustenance. That you will always give us peace. As Christians, Lord, we know, even as we live a righteous life, we know that we will still experience problems, challenges, tribulations. But we can always be with good cheer because we know that our Lord, Jesus Christ, has overcome all of this. Salamat siya, Panginoon, sa aming pag-aaral ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen.